Isang magandang araw po sa inyong lahat, mga minamahal kong mga kapatid sa Panginoon. Ito po ang inyong lingkod, si Pastor Ruel Camya po, mula po dito sa Winnipeg, Manitoba, Canada. Para po sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos ngayon pong umaga, welcome po sa Tinig ng Pag-asa. Mga minamahal kong mga kapatid, ang ating pag-aaral po ngayong umaga ay pinamagatan ko pong Not My Will, But Yours Be Done. Matthew 26:36-46, ito po ang ating pag-aaralan. Samahan po ninyo ako sa pagbasa ng mga talata. Then Jesus went with his disciples to a place called Gethsemane, and he said to them, "Sit here while I go over there and pray." He took Peter and the two sons of Zebedee along with him, and he began to be sorrowful and troubled. Then he said to them, "My soul is overwhelmed with sorrow to the point of death. Stay here and keep watch with me." Going a little farther, he fell with his face to the ground and prayed, "My Father, if it is possible, may this cup be taken from me, yet not as I will, but as you will." Then he returned to his disciples and found them sleeping. "Couldn't you men keep watch with me for 1 hour?" he asked Peter. "Watch and pray, so that you will not fall into temptation. The spirit is willing, but the flesh is weak." He went away a second time and prayed, "My Father, if it is not possible for this cup to be taken away unless I drink it, may your will be done." When he came back, he again found them sleeping, because their eyes were heavy. So he left them and went away once more and prayed the third time, saying the same thing. Then he returned to the disciples and said to them, "Are you still sleeping and resting? Look, the hour has come, and the Son of Man is delivered into the hands of sinners. Rise, let us go. Here comes my betrayer." Pagpalain nawa ng Panginoon ang pagkabasang ito ng kanyang mga banal na salita na sa araw na ito'y ating pagbubulayan. Isa sa common teaching of many preachers of our time ay yung panalangin pwede mong i-claim kapag ikaw ay may pananampalataya. If you believe, then you will receive. Yung mga out of context na talata sa Biblia na hindi ini-interpret ng tama, katulad na lang halimbawa ng "I can do all things through Christ." Declare in the name of Jesus, and in His name you will receive the prayers that you were asking. So, yun po yung mga out of context na mga itinuturo sa ngayon, na kung yung gusto, i-manifest mo, i-success mo na. Maybe you have heard that sa mga memes, sa mga TikTok videos ngayon. Ito ikay matagal ko nang iminanifest, kaya nangyari ang bagay na ito. I-manifest mo na ikay magtatagumpay, i-manifest mo na ang negosyo may uunlad, i-manifest mo kung ano ang gusto mo. Kung pwede naman pala nating ideklara ang lahat ng gusto natin at ito'y mangyayari at ito'y tutuparin ng Diyos, sana po turuan tayo ng katagang ito ng ating Panginoong Hesukristo. Isang prinsipyong magagamit natin sa pagdulog natin sa pananalangin. May batas ang pananalangin at may panuntunan, at ang Panginoong Hesukristo sa bawat pagkakataong nagturo siya sa aspeto ng panalangin. Ang pinakalundo at ang konteksto ng pananalangin ay ang paghingi ng kalooban ng Diyos at ng hindi sa atin. Most of the time, aminin man natin o hindi, when we come to the Lord in prayer, ang nasusunod ay ang gusto natin. Ipinagpipilitan natin ang gusto natin. Hindi ko po sinasabi na masamang humiling sa Diyos. Hindi ko po sinasabi na masamang sabihin sa Diyos ang mga gusto natin sa buhay. Pero matutunan natin ang dalangin, "Not my will, but yours be done." Amen po ba mga kapatid? So, sa araw pong ito, gusto ko lang po munang simulan ang ating pag-aaral sa isang katanungan.
Have you ever faced something so difficult that you didn't want to go through with it? Meron bang isang bagay na nangyari sa buhay ninyo na kung po pwede lang na baguhin ninyo? Na kung po pwede lang ay wag ninyong gawin? Kung po pwede lang ay iwasan ninyo? Ay ginawa na sana ninyo? Pero mga kapatid, ito ang realidad ng buhay. Dadalahin tayo ng sirkumstansya, dadalhin tayo ng mga pangyayari, o ng maging ating mga sariling desisyon o pagpapasya sa isang sitwasyon na ubod ng hirap. Halimbawa nito, maybe a test in life, o a hard test in life, or a broken relationship, or being asked to do something that made you so afraid. In those moments, what do you do? Maaring isang relasyon na kinasasadlakan mo na hirap ka ng matagal, gusto mo nang makakawala, pero hindi mo alam kung paano sisimulan, hindi mo alam paano gagawin. Paulit-ulit na senaryo, paulit-ulit na sakit ng ulo, paulit-ulit na problemang pinagdadaanan na hindi mo alam paano mo ito sisimulan. Alam niyo po mga minamahal na mga kapatid, sa Matthew 26 verses 36 hanggang 46, makikita natin ang ating Panginoong Hesukristo na dumating din doon sa panahon na kung saan idinidikta ng kanyang laman, idinidikta ng kanyang pagkatao, ng kanyang pagiging tao, na huwag daanan ng isang bagay na kailangan niyang daanan. Na huwag niyang gawin ang isang bagay na dapat niyang gawin. Na huwag niyang tuparin ang isang misyon na ang kanyang purpose sa kanyang pagparito sa mundo. At sa pagkakataong ito mga kapatid, He is about to be arrested. He is about to be beaten and soon to be crucified. But before that happens, ano po ang ginawa ng ating Panginoon? He goes to Gethsemane with His disciples, and He went to Gethsemane with His disciples and He prayed. And let us look at what Jesus does and what we can learn from Him when we too are facing hard things in life. Tingnan po muna natin mga kapatid ang setting. Saan ba nagpunta ang Panginoon kasama ang kanyang mga alagad? The setting ng ating story ay ang Garden of Gethsemane. Mababasa po natin ito sa Matthew 26:36. Ang sabi, "Then Jesus went with them to a place called Gethsemane. And He said to His disciples, 'Sit here while I go over there and pray.'" So let us look at the context. Importante na makita natin ang konteksto ng talata. Ang pangyayari pong ito ay naganap pagkatapos nilang maghapunan, kung saan doon sa hapunan na yon ay binanggit na ng Panginoon na maaaring iyon na ang huling hapunan niya kasama ang mga alagad. At doon sa pagkakataong yon, binanggit niya kung sino ang magkakanulo, kung sino ang kasabay niyang dumampot ng tinapay, ay siya ang magkakanulo sa kanya. At alam niya, he knows that Judas is going to betray him. Kaya nga ang sabi ng Panginoon, yung gagawin mo, gawin mong madali. So he instructed Judas, what is ever in your mind and what you have planned, then do it quickly. So alam niya yon, no po? Gethsemane, by the way, just to give us a short information about the garden, is a place of quiet. It is a quiet garden. Malapit po ito sa Mount of Olives, a place Jesus had prayed before, na makikita po natin sa Luke 22:39. Frequently, ang Panginoon ay tumutungo sa lugar na ito para manalangin, kasi ang lugar na ito ay tahimik. So Jesus always and frequently go to the Father in prayer in a solitary place
para makipagniig sa Diyos. Napakagandang attitude. Ito po yung isa sa magandang punto na nais kong ibahagi sa inyo ngayong umaga, na maging bahagi talaga ng buhay natin bilang mga mananampalatayang Kristiyano ang makipagniig lagi sa Diyos. Hindi lang sa panahon ng kabigatan, hindi lamang sa panahon ng mabigat na suliranin, kundi sa bawat pagkakataon. At dito, ipinakikita na hindi nagpunta si Jesus sa Gethsemane dahil may mabigat lang siyang problema. Kundi ito talaga yung kanyang place. Kumbaga, this is the place where he always go to pray to the Father. Ayan, sa Luke 22 ang patunay niyan. Ano yung key point na dapat nating makita sa mga talata? Una, Jesus, the Son of God, didn't run from trouble. He knows that the time of His departure is coming. So bago mangyari yon, bago dumating doon sa punto ng pagkakanulo, bago siya hulihin, bago siya parusahan, at bago siya ipako sa krus, panalangin ang kanyang takbuhan. He didn't run from the problem, he ran and goes to pray. Amen? So he prayed. Even though he was perfect, yet he still went to his Father. Jesus can send a legions of angels para pinakamadali sigurong gawin kung tao ang siyang masusunod, kung ang flesh ang siyang masusunod, para maiwasan ang problemang hatid ng sakit, dusa at pagkapako sa krus. Pwedeng gawin ni Jesus magpadala na lang ng anghel at pugnawin na ang mga tao para once and for all, tapos na. But that is not the plan. That is not the plan of God. Ang Diyos ay may plano bago pa likhain ang lahat ng sanlibutan. And part of the plan is what Jesus needed to do on the cross. Mga minamahal na mga kapatid, ang larawang ito ng paglapit ng Panginoong Hesukristo sa Ama ay isa sa napakahalagang aral na dapat matutunan ng bawat isa sa atin. We always need to go to the Father for help, for prayer, and for fellowship. Imagine a child running to their parent in the middle of a storm, and that's what Jesus is doing and going to his Father during the storm in his heart. Sa kabigatan ng kanyang puso, sa kabigatan ng kanyang dinadaanang pasanin, ang kanyang unang takbuhan, walang iba kundi ang Diyos. Mga kapatid, kumusta tayo? Sino ang unang takbuhan natin? Sino ang ating safe place? Sino ang ating haven of comfort? Kanino tayo tumatakbo? Pangalawang bagay na makikita natin sa ating pag-aaral ay ang kalungkutan sa puso ng Panginoon. The sorrow, Jesus' agony in prayer. Mababasa po natin ito sa Matthew 26:38 hanggang 39. Then he said to them, my soul is overwhelmed with sorrow to the point of death. Take note, tayong naniniwala na ang Panginoong Hesukristo ay Diyos, ay naniniwala rin sa kanyang pagiging purong tao. Ang Panginoon ay tao 100%, nalulungkot, nagugutom, napapagod, umiiyak, natutulog, at sa pagkakataong ito, ating mababasa, matinding kalungkutan ang kanyang pinagdadaanan na halos ikamatay. Mga kapatid, nakaranas na po ba kayo ng ganong klase ng kalungkutan na gusto nyo nang mamatay? Yung bang sobrang lungkot na talagang to the point of death. Mga kapatid, I will never and never preach and encourage killing oneself, taking one's life. Bawal yon sa Biblia. Bawal yon na kunin mo ang buhay ng iba, lalo yung buhay mo. Yun po'y utos ng Diyos, huwag kang papatay. Huwag kang papatay ng kapwa, huwag kang papatay sa iyong sarili. Banal yon sa Diyos. Banal ang buhay. Banal ang halaga ng buhay at hindi dapat itong kitlin. Pero alam niyo po ba,
Ito ang realidad. Sa buhay natin, makararanas ka ng sitwasyon na tila gusto mo nang lisanin ang buhay na ito sa sobrang pagod, sa sobrang lungkot, sa sobrang kabigatan ng problema. Amen? At marahil sa pagkakataong ito yung nararanasan ni Jesus. Ito yung kanyang nararanasan na pwede ba palampasin na natin. Huwag na tayong dumaan sa bigat na ito. At yun ang paglalarawan ng Matthew 26:38. My soul is overwhelmed with sorrow to the point of death. Tapos ang sabi niya sa mga alagad, stay here and keep watch with me. That is a very clear instruction. Manatili kayo rito at mangagbantay kayo kasama ko. Verse 39, he goes a little farther, and what did Jesus did next? He fell with his face to the ground and he prayed. Ano ang kanyang prayer? My Father, if it is possible, may this cup be taken from me. Yet not as I will, but as you will. Now, tingnan muna natin, ano ba yung cup? Ano ba yung paglalarawan ng cup? Ano ba yung saro na kailangan niyang inumin? Bakit kailangan niya itong inumin? Mga minamahal na mga kapatid, ang sarong iyon ay paglalarawan ng galit ng Diyos. In the Old Testament, the cup symbolizes God's judgment. Yan po ang ibig sabihin nun. Look at Isaiah 51 verse 17. Di ko na lang nailagay yung verse. Pero sa Old Testament, yun pong cup often refers to God's judgment. Pag ibinuhos na ang saro ng galit ng Diyos. Even in the book of Revelations, may mga sinasabing saro ng galit ng Diyos. It is God's wrath. At itong galit na ito ng Diyos na ibubuhos para sa mga tao, ang gagawin ay iinumin ng ating Panginoon. Bakit? Ang dahilan, Jesus was about to take the punishment for our sins. Jesus need to drink the cup of God's wrath, na dapat tayo ang uminom, na dapat tayo ang magtaglay, tayo ang magdanas ng parusa ng Diyos. Pero ang Panginoon ang iinom nito. Naalala niyo, ewan ko mga kapatid, po, sa mga inuman ng mga lasinggero, kung hindi kayo lasinggero, hindi nyo ito maiintindihan. Kung hindi pa kayo nakaranas na umupo sa inuman, sa tambayan ng mga lasinggero, alam niyo po mga kapatid, nung ako'y bata-bata pa, umiinom din po ako. Paminsan-minsan, kapag yung mga kaibigan, mga barkada, napabarkada rin naman ako eh. Nung ako'y naging pastor na, pastor na po ako, yung lugar namin na kung saan ako nakatira, alam na nung mga dating kaibigan ko na hindi na ako umiinom. Alam nila na hindi na ako naglalasing. Just like before, hindi na po. Kaya pag galing po ako sa simbahan, minsan nakabarong pa nga ho ako eh. No, nakabarong pa ho ako, pauwi ako sa bahay namin, nadadat na namin sa tabing daan yung mga kaibigan ko dati nagiinuman. Eh ako naman, syempre kaibigan ko yung mga yun eh. Kahit ba manginginom na yun, dadaan ako doon. O, kumusta na? O, pastor, alam naman namin, di ka na nainom eh. Pulutan. No, so, ang gagawin ko po, kung pulutan nila si Charon, kukuha ako ng isa. No? O kaya kung kalderetang kambing, kukuha ako ng isang piraso. No? Tapos, may magbibiro. Sasabihin ng isa, ito'y para kay pastor. Yung tagay na ito'y para kay pastor. Pero ako na ang iinom. Tutubusin ko na siya. Ayan. So kung naiintindihan niyo po yung termino, natutubusin na ako, ibig sabihin, sa halip na akong uminom, noong alak na yon, dahil ako'y pastor na, hindi na marapat na ako'y maglasing, tutubusin na yon ng isang lasinggerong kaibigan ko. Mga kapatid, with that kind of an example, tayo na supposedly
na dapat uminom ng galit na ito ng Diyos, the cup of God's wrath. Ang Panginoon ang nagsabi, siya ang iinom nito. But at this very moment, mga kapatid, gusto ko pong ipakita sa inyo ang bigat ng kasalanan. At dahil mabigat ang kasalanan, ganun din kabigat ang parusa nito. At dahil mabigat ang parusa nito, yung tatanggap ng parusa nito, hindi madali niya tong matatanggap. Kaya at this point, the Lord Jesus, according to His own word, is so or was so overwhelmed with sorrow to the point of death. Nakuha niyo po mga kapatid? Kaya ang key point na dapat nating makita, Jesus was truly human. He felt deep sorrow. He felt the fear and the pain. Iyon ang epekto ng kamatayan. At kapag nakikita mong palapit na ng palapit ito bilang tao, ramdam ng Panginoong Hesukristo ang lungkot, ang takot at ang sakit ng kamatayan. Pero wag nating kakalimutan, ang Panginoong Hesukristo'y Diyos ding totoo. Righteous, walang kasalanan. And He was also perfectly obedient to the Father. And He said, not my will, but yours. Amen? So it is like a firefighter. Nakakita na ba kayo ng bumbero, mga kapatid? Yung mga bumbero na merong nasusunog na bahay, pero ang mga bumbero, bagamat nandun yung takot, na ang pagpasok niya sa building na yon, pwede niyang ikamatay, na ang pagtungo niya ron, taya ang kanyang buhay, but because that is his mission, he needs to go into the burning building. It is scary, but he chooses to go because lives depends on it. Amen? And Jesus chose the cross because our life, my life, your life, depended on it. Noong nag-911, nang banggain ng eroplano ng mga terorista ang Twin Tower sa Amerika, hindi agad ito gumuho. At dahil hindi agad ito bumagsak, maraming mga firefighter, bumbero, nagpasukan sa loob para i-secure ang mga tao, mapalabas nila ang mga tao. At ang sabi po ng statistic, higit na marami ang mga firefighter na namatay at natabunan doon sa Twin Tower because they want to save lives. That is the picture of our Lord Jesus Christ. He chose the cross because of our life. Our lives depended on it. Amen? And take note, hindi ito madali. Ngayon, tingnan natin ang mga alagad. Sa kabila ng nangyayaring ito sa Panginoong Hesukristo, let us look at the disciples. Sleeping, and it shows what? It shows human weakness. Matthew 26:40-43, anong sabi? Then he returned to his disciples and found them sleeping. Couldn't you men keep watch with me for 1 hour? He asked Peter. Watch and pray so that you will not fall into temptation. The spirit is willing, but the flesh is weak. He went away a second time and prayed, My Father, if it is not possible for this cup to be taken away unless I drink it, may your will be done. When he came back, he again found them sleeping because their eyes were heavy. Ano pong key point na makikita natin? Una, the disciples loved Jesus. Can we say amen? But they were weak. Dito po ay pinakikita, mga kapatid, yung idea
ng weakness of the body. Pagod naman talaga mga alagad dito eh. Maghapon po sila. Kung titingnan po ninyo, yung triumphant entry, pagpasok ng Panginoon sa Jerusalem, sinalubong na siya ng napakaraming mga tao, kasama niya mga alagad doon. Then hindi siya nagpunta sa munisipyo para ibagsak yung Roman Empire, no? Hindi. He went directly to the temple. Pagdating niya sa templo, pinagahagupit niya yung mga maniningil ng buwis doon at yung mga magpapalit ng pera doon at nagbebenta ng mga kalapate. Pinalayas niya sa templo. Pagkatapos po noon, yun yung mga gawain niya maghapon at siguro, yun nga, inihanda na niya yung huling hapunan. Nakipaghapunan na siya sa kanyang mga alagad. Marami pong mga event na mga sumunod na araw na yon. Nakipagtalastasan, nakipag-away sa mga presyo. Kaya yung the whole week na yon ng Passover, yung huling mga araw na yon ng Panginoon, mula Monday, Tuesday, no, o Sunday, pagpasok, Tuesday, Wednesday, ito po Thursday na po ito eh. Thursday. Pagkatapos, gabi na ng Thursday yan. The following day, Friday, iyaharap na po siya kay Pilato. The whole day ng Friday, pagkatapos ipapako na po siya sa krus. Kaya ito pong araw na ito, alam na ng Panginoon what will happen. Pero ang mga alagad, clueless pa rin sila. Alam nila, siguro, dahil sinasabi ng Panginoon, pero hindi sila naniniwala marahil. Hindi pa nila na uunawa ang labis na bukas ay mamamatay na Panginoon. Dahil kung alam nila yon, baka hindi na sila natulog. Baka bawat moment sinamantalan nila para makasama ang Panginoon. Pero at this point, bunga na rin marahil ng sobrang pagod. Sa halip na samahan nila ang Panginoon, tinulugan nila ito. The spirit was willing, but the flesh was weak. Literal ito mga kapatid. Kaya pag pagod ang katawan, kahit ang espiritu, wala nang magawa. Hindi po ba? Kaya dito, ipinakikita yon, as much as they want to be with the Lord, their body, the flesh, is really very weak. Now, tingnan natin ang supporting verses. Sabi po na Romans 7:18-19, Paul says he wants to do the right, but often fails. Sa mga talata ng Romans 7, sabi ni Pablo, yung mga bagay na gusto ko, hindi ko magawa. At yung mga bagay na ayaw ko, siya kong nagagawa. This only shows that the flesh is really weak. Pag umasa tayo sa laman, hindi natin kayang pagtagumpayan. At dito po, ipinapakita ng Panginoong Jesucristo yung paglalarawan niya ng kanyang pagka-Diyos. Na kung magre-rely lang siya sa dikta ng flesh, katulad ng mga alagad, hindi rin siya pupunta sa krus. Because the flesh was so weak at ang dikta ng kanyang katawan ay wag nang inumin ng saro, wag nang pumunta sa krus. Pero alam niyo po, para mapagtagumpayan ng laman, tinuturo ng Panginoong Jesucristo rito, para mapagtagumpayan ang flesh, ang gawin natin ay ang kalooban ng Diyos, not our will. This reminds us that we need God's strength, not just good intentions. Amen? Kaya napakahalagang makita natin. Dito ipinanalangin ng Panginoon, not my will. Anong ibig sabihin? Anong will ng Lord? Ang will ni Jesus sa flesh, katulad ng will ng mga alagad niya. Matulog, magpahinga, umiwas sa hirap ng katawan. Can we say amen? Kaya ikinumpara dito ng Panginoon. Ipinakita ng Panginoon dito ang kahinaan ng laman. Not only once, not only twice, but 3 times. Pabalik-balik ang Panginoon sa mga alagad tuwing babalik siya tulog. And every time na babalik ang Panginoon, pwede niyang gawing makitulog na rin
At sabihin, hindi ko dadaanan ang dapat kong daanan. Hindi ko iinumin ang saro ng paghihirap. Gagaya na lang ako sa aking mga alagad na tulog. But that is not the will of my Father. Nakuha niyo po yung mensahe dito? Kung ang susundin natin ay pita ng laman, hindi matutupad ang layunin ng Diyos sa ating mga buhay. This reminds us that we need God's strength. Kaya napakahalaga nito. Hindi niyo po ba napansin 3 beses? Pagkatapos manalangin ng Panginoon, punta siya sa mga alagad. Gigisingin niya ang mga ito. 1 oras lang, sabi niya. Balik siya sa panalangin. On the 3rd time, ang sabi niya, halina kayo. Have you ever promised to wake up early? Sa inyong mga sarili, nag-alarm kayo, pero tumunog na yung alarm, 5 beses na ayaw nyo pang tumayo. That's kind of what happened to the disciples. They wanted to be there with Jesus, but their bodies gave out. At madalas tayo ganun din. Gusto nating sumama sa Panginoon, pero pagod na pagod ang katawan. Kaya pag ganito ang sitwasyon, importanteng lumapit tayo sa Diyos at humingi ng kanyang kalakasan. Amen? Ito po yung punto na pang-4, the surrender. Jesus obeys the Father. Matthew 26:44-46. So he left them and went away once more and prayed the 3rd time. How many times? 3 times. Saying the same thing. Nakapanalangin na po ba kayo ng paulit-ulit lang yung dinadalangin nyo? Dito po ang prayer ng Panginoon. For the 3rd times, the same prayer. In verse 45, then he returned to the disciples and said to them, are you still sleeping and resting? Look, the hour has come, and the Son of Man is delivered into the hands of sinners. Rise, let us go. Here comes my betrayer. Ano pong punto? After praying, Jesus now is ready. He doesn't run away. He faces the cross because he loves the Father and he loves us. Amen? Ano sabi ng Panginoong Jesucristo? John 10:18. No one takes my life from me, but I lay it down of my own accord. Take note na si Jesus ay hindi pinatay. Jesus willingly gives himself so we can be saved. Amen? Pwede niyang hindi inumin ang saro. Pwede niyang hindi tanggapin ang cup of God's wrath. But he obeyed the will of the Father. Ano ang connection nito sa Ebanghelyo? May gospel connection. Take note. In the garden, Jesus begins to drink the cup of God's wrath so that we wouldn't have to drink it ourselves. So if you trust in Jesus, you don't need to fear judgment because Jesus took it for you. Jesus gave it all for him. I forgot the lyrics. Mga minamahal na mga kapatid, Romans 5:8, but God shows His love for us in that while we were still sinners, Christ died for us. Ang unang Adan sa hardin ng Eden ay nagkasala at nakaranas ng kamatayang espiritual. Ang ikalawang Adan sa hardin ng Getsemani tinanggap ang parusa ng galit ng Diyos sa kasalanang nangyari sa hardin ng Eden
At sa Garden of Gethsemane, nagsimula ang katubusan ng ating mga kasalanan. Amen? Ano po ang mga reflection questions na ating pwedeng pagbulay-bulayan para sa mga small group? 1. What does this story teach you about Jesus handled fear and sorrow? 2. Why did Jesus say, "Not my will, but yours be done"? What does that show about his relationship with God? 3. Have you ever tried to follow Jesus but felt weak like the disciples? How can you rely on God's strength? And the last, what does Jesus' obedience mean for your salvation? Bilang application, when you are afraid or unsure, pray like Jesus. When you are in deep trials, problems of life, pray like Jesus. When your life is hard, remember that Jesus understands. He felt sorrow and he felt pain as well. Trust that God's will is always good, even when it is hard to understand. Amen? And the last, be ready to obey, even when it costs something, because Jesus obeyed all the way to the cross. Ito po ang inyong lingkod, si Pastor Ruel Camia po, mula po dito sa Winnipeg, Manitoba, Canada, para po sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos. Ngayon pong umaga, dito po sa Tinig ng Pag-asa. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Happy Monday, everyone.